Sinususpend ko, suspension of VDM 2025-4674. Ito yung November 1 na no plate na i-charge ang tao ng 5,000 pesos if a fine. Sa akin, personally, marami tayong dapat i-check muna. Kaya temporary, isususpend ko muna yung November 1 na yan. Bakit? Hindi kasalanan ng ordinaryong tao kung ang plaka niya hindi na ibibigay sa kanya. Tapos ifa-fine natin siya. Paano kung yung maliliit nagdi-deliver lang ng paninda, tapos wala pang nabigay na plaka sa kanya, eh di hindi siya maghahanap buhay, magrerenta siya o sa iba ang gagamitin niya. Pahirap yon. So kailangan tinitingnan muna natin kasi maraming factors na pwedeng nakaakibat dyan. Ano yung mga factors? Una, baka sa dealer may problema. Pangalawa, baka dito na mismo sa LTO. Kaya titingnan natin, hindi yung agad-agad natin i-impose yan para pahirapan natin ang taong bayan. Malinaw po ang mensahe ng ating Pangulo na huwag pahirapan ng taong bayan, tulungan, bigyan ng totoong serbisyo. Kaya sinususpend ko muna yan. Balikan ko yung unang sinabi ko regarding dun sa viral video, isang marching orders ng ating Pangulo na sumunod tayo sa batas. Pag mayroong mali, regardless na ano ang status natin sa buhay, sumunod tayo. Nung unang akong maupo dito, in-interview ako ng media, pinadiinan ko na totoong hulihan ito. Ibig sabihin, totoong hulihan, hindi yung mga maliliit ang pagtutuunan ng pansin, kung hindi yung mga may mali na kahit na mga luxury vehicles pa yan na involved. So, maghihigpit tayo dyan. Kaya mahilinaw ang marching orders sa atin na bigyan ng mabigat na aksyon itong pangyayaring ito. Kaya binibigyan ko siya na maghapon para isurrender yung sasakyan at yung driver dito. Okay? Pangatlo, yung suspension ng VDM 2025-4665 o ito yung mabilis, yung rehistro, yung same day release ng dokumento. Una, maganda yung intensyon, pero hindi practical. Bakit? Mahirap ipatupad lalo na sa probinsya at malalayong lugar. Hindi makatarungan na LTO ay pinapasa natin yung responsibilidad sa mga pribadong negosyo. So ayusin muna natin yan. So temporary, sinususpend ko yung October 15. Kasi merong konting problema doon eh. Kahit magkaroon ng konting aberya, yung pagpo-process nun, pupunta sa manual, yun ang ayaw na ayaw ko. Kasi magkakaroon ng mga problema doon. Isa na dyan, paano pagka nagkaroon ng delay o taong bayan yung magsasakripisyo kasi madedelay yung plates nila. Tsaka maraming lugar na may mga downtime na LTO na IT system. Kaya talagang may risk na magkaroon ng delay. So, in the meantime, isususpend ko muna para may ayos natin. Pero it doesn't mean na hindi natin itutuloy. Okay? Pangalawa, balikan ko yung suspension of plates. Although sinususpend ko yung plates, hindi ibig sabihin walang huhulihin na mga nagva-violate. Ano ang nagva-violate? Alam naman natin na merong iba na may plaka na, especially nakita ko nga mga sports car na may plaka na, modelo, hindi nila kinakabit, nagkakabit sila ng mga yellow na Hong Kong plate dahil sa porma-porma, hulihin yan. Pangalawa, yung mga kababayan natin na wala naman pa talagang plaka, wag naman po tayong bumiyahe nang wala tayong authorization galing LTO. Gawa natin ang paraan na madali namang kumuha sa mga district offices, kumuha na tayo ng authorization. Pero yun nga sinabi ko, pansamantala, isususpend ko muna yon. Pero make sure na may dala-dala kayong authorization galing sa LTO.
Pangatlo, nire-recall ko ho yung regional director ng Region 2 balik sa central office. Kasi alam natin lahat, nagkaroon ng reports, entrapment operation regarding dun sa mga personnel sa Region 2 na na-involved sa corruption. That was last month, if I'm not mistaken. Supposed to be, dapat recall ang regional director kasi command responsibility yan. So, nire-recall natin ang regional director back to the central office.